Natapos na ang palabas na Batang Quiapo at ngayon ay sisimulan na natin ang pagtalakay sa House of Lies. Para sa mga nais manood, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming series, Explained PH Channel, at patuloy na suportahan kami. Maraming salamat! Parang pinipiga ang puso ni Marge habang nakaharap sa isang katotohanang hindi niya akalaing darating. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya, si Paulo, ay pumili ng kasinungalingan ng walang pag-aalinlangan. Ang pagtataksil na iyon ay hindi lamang sugat, isa itong malalim na peklat na unti-unting sumisira sa kanyang pagkatao. Hindi niya inisip na darating ang araw na ang taong pinakamamahal niya ang siyang dudurog sa kanyang tiwala. Nang matuklasan niyang hindi nasa opisina si Paulo kundi nasa hotel, tila tinusok siya ng malamig na takot. Hindi na sapat ang mga salita o dahilan. Kailangan niya ng patunay. Sa desperasyon, ginawa niya ang hakbang na hindi pa niya naisip noon. Palihim niyang nilagyan ng tracker ang telepono ni Paulo. At mula roon, nagsimula ang pinakamalupit na revelasyon. Ang lokasyon ay nagturo sa hotel, isang lugar na nagtatago ng madilim na lihim. Bawat sandali ng kanyang paglalakbay patungo roon ay parang punyal na humihiwa sa kanyang puso. Nanginginig, walang hinga, dumating siya. Hindi siya agad pumasok, kundi nanatiling nakatayo sa isang sulok. Pinipigilan ang emosyon. At nakita niya, si Paulo. At sa tabi niya, si Thea, ang asawa ni Edward. Isang pamilyar na mukha, ngayoy lantad bilang lihim na kasama ni Paulo. Nanghina ang tuhod ni Marge. Napuno ng luha ang kanyang mga mata, ngunit pinigilan niya. Hindi dito. Hindi ngayon. Tahimik siyang lumayo. Sa labas, kalmado ang kanyang anyo, ngunit sa loob ay nagngangalit ang unos. Umuwi siyang basag na basag. Sa mansyon, sinalubong siya ni Regina. Matalim ang mga mata, matatag ang loob, agad nitong naramdaman na may mali. Nagtanong, nagsikap, unawain. Ngunit nagsinungaling si Marge. Hindi pa siya handa. Wala pa siyang matibay na ebidensya. Gayunpaman, nakapagbitaw siya ng tanong. Tita, kung alam mong may ibang babae si Paulo, ano ang gagawin mo? Ang mga salitang iyon ay parang batong inihagis sa tahimik na tubig sa isip ni Regina. Alam niyang, hindi ito basta tanong. May alam ka ba, Marge? Diretsahan niyang usisa. Nagbigay ng payo si Regina. Kung totoo man, kausapin si Paulo, ayusin ang relasyon. Ang pinakamahalaga ay si Jasmine, ang anak. Ayaw niyang masira ang pamilya, ayaw niyang magdusa ang bata. Ngunit sa loob ni Marge, sumisigaw ang katotohanan. Gusto na niyang sabihin, si Thea, ang asawa ni Edward, ang babae. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Kung wala pang hindi matatawarang ebidensya, ang pagsasalita ay lalo lamang magpapabilis ng pagbagsak. Kaya't nanahimik siya. Naghintay, nagmasid, at nagpasya. Kukuha siya ng patunay. Patunay na hindi na maitatanggi. Samantala, nagsimulang maghinala si Edward. Ang mga pagbabago ni Thea, ang mga dahilan, ang mga lihim, hindi na kayang itago. Ang mga salita ni Marge, isang babaeng kilala nating pareho, ay umuukil-kil sa kanyang isip. Paano kung si Thea nga? Ngunit tumanggi siyang maniwala nang hindi nakikita mismo. Kailangan niya ng katotohanan sa sariling mga mata. Kaya't nagsimula siyang magmasid, magtanong, maghanap. Sa mansyon, lalong tumindi ang tensyon. Unti-unting lumilitaw ang lihim ni na Paulo at Thea. Isa pang unos ang namuo sa pagitan ni na Regina at Greg. Ang komplikado nilang relasyon ay muling nagising dahil sa presensya ng iba. Pinakiusapan ni Marge ang kanyang ina na manatili sa bahay para kay Jasmine. Pumayag ang ina at kapatid, ngunit hindi ito nagustuhan ni Regina. Napansin niya ang kakaibang lapit ni Greg sa ina ni Marge. Ang mga tingin, ngiti at usapan. Lahat ay may nakatagong kahulugan para kay Regina. Selos at takot ang unti-unting bumalot sa kanya. Bawat tingin, bawat salita ay may dagdag na bigat. Kaya't nagbigay siya ng lihim na utos. Babantayan ng ina ni Marge.
Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Kailangan niyang protektahan ang pamilya, ang dangal, ang pangalan. At sa loob ng mansyon, tahimik na lumalaki ang tensyon. Handa nang sumabog anumang oras. Si Marge, Paulo, Thea, Edward, Regina, Greg at Jasmine. Bawat isa'y may sariling laban, sariling lihim, sariling sakit. At unti-unti, lumalapit na sa liwanag ang katotohanan. Tahimik si Marge, ngunit hindi mahina. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nahuhuli sina Paulo at Thea sa akto. Para sa kanya, hindi lang ito pagtataksil, ito'y laban para sa kanyang dignidad, katotohanan, at kinabukasan ng anak. Gabing iyon, nakaupo si Marge sa gilid ng kama. Walang laman ang mga mata, paulit-ulit na bumabalik sa isip ang eksena, si Paulo at si Thea magkasama. Hindi nabawasan ang sakit, lalo pang lumalim. Ngunit ngayon, dala ng kanyang mga mata, hindi lamang ang lungkot, kundi ang galit at paninindigan. Dahan-dahan siyang tumayo, pinunasan ang luha. Sa unang pagkakataon, hindi na siya basta sugatang asawa, handa na siyang lumaban. Samantala, umuwi si Paulo na tila walang nangyari. Kalmado, maingat, parang ang pagtatago ay naging karaniwan na. Ngunit pagpasok niya, naramdaman niya ang kakaibang bigat, kakaibang katahimikan. Nandito ka na pala, mahina ngunit malamig na wika ni Marge mula sa sala. Natigilan si Paulo. Hindi siya sanay sa tinig na iyon. Walang lambing, walang init, puro lamig. Saan ka galing? Diretsahan niyang tanong. Nag-atubili si Paulo, saka nagsabi. May meeting kagabi, hindi ko nasabi sa'yo. Talaga? Isang salita, ngunit sapat na upang maputol ang paliwanag ni Paulo. Dahan-dahang tumayo si Marge, lumapit. Sa bawat hakbang, lalong bumigat ang hangin. Sigurado ka? Malamig ang kanyang tinig. Nanatiling tahimik si Paulo, hindi makatingin sa kanyang mga mata. At sa katahimikan, tuluyan nang tumigas ang hinala ni Marge. Hindi na ito duda, kundi katiyakan. Ngunit wala siyang sinabi. Hindi pa. Nagbigay siya ng hungkag ng ngiti. Sige, magpahinga ka na. Tumalikod siya, iniwan si Paulo na litong-lito at balisa. Samantala, hindi na mapakali si Edward. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang mga kakaibang kilos ni Thea. Ang mga gabing late umuwi, ang mga kulang na dahilan, at higit sa lahat, ang mga salitang binitawan ni Marge. Isang babaeng kilala nating pareho. Isa lang ang pangalan na umuukilkil ngayon, Thea. At ngayong gabi, nagpasya si Edward, susundan niya si Thea. Sa kabilang panig ng lungsod, nakatayo si Thea sa harap ng salamin. Tahimik, ngunit bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Alam niyang hindi magtatagal ang kanilang lihim. Ramdam niya ang paparating na pagbabago. Sa gitna ng takot, may halong pag-ibig at pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Biglang dumating ang mensahe mula kay Paulo. Meeting tayo mamaya. Kailangan nating mag-usap. Pumikit si Thea. Alam niyang delikado, ngunit hindi siya umatras. Sa mansyon, hindi mapakali si Regina. Sigurado ka bang wala kang napansin? Tanong niya sa kasambahay. Wala po madam, pero magbabantay ako. Hindi pa rin siya nakontento. Ramdam ng kanyang instinct na may nangyayari at bihira siyang magkamali. Sa hardin, tahimik na nag-uusap sina Greg at ina ni Marge. Mula sa likod ng bintana, pinagmamasdan sila ni Regina. Mahigpit ang hawak niya sa kurtina, puno ng selos at takot. Takot na mawala ng kontrol. Lumalim ang gabi, at bawat lihim ay tila nagsasama-sama. Si Marge nagbabalak, si Paulo balisa. Si Thea lalong lumulubog sa kanyang desisyon. Si Edward handang tuklasin ang katotohanan. At si Regina nakahanda upang ipaglaban ang kanyang mundo. Ngunit wala ni isa sa kanila ang handa sa darating. Sapagkat ngayong gabi, may isang lihim na mabubunyag at may pusong tuluyang mababasag. Si Marge, hindi rin mapakali. Naglakad-lakad siya sa silid.
Paulit-ulit na bumabalik sa isip ang mga paliwanag ni Paulo. Hungkag, walang laman, hindi kayang takpan ang katotohanan. Sinabi ni Paulo na tinawagan niya ang kasambahay. Isang simpleng dahilan. Ngunit nang kausapin mismo ni Marge ang kasambahay, nagbago ang lahat, wala ni isang tawag ang dumating. Mula sa sandaling iyon, lalo pang bumigat ang hinala. Mabagal, ngunit hindi mapipigilan. Sinubukan niyang kumalma, ngunit paano kung mismong realidad ang nagbabago? Tinitigan niya si Paulo, diretsahan, malalim. Ang kanyang mga mata'y puno ng sakit, tanong, at desperadong paghahanap ng sagot. Nakatayo si Paulo, pilit na matatag. Ngunit sa loob, kumakabog ang dibdib. Alam niyang anumang oras, mabubunyag ang kanyang lihim. Sa ilalim ng presyon, bigla niyang sinabi, "Kunin mo ang telepono ko. Tingnan mo." Matatag ang kanyang tinig, ngunit sa loob ay puro takot. Palagi niyang inaasahan na hindi gagalawin ni Marge ang kanyang mga gamit, lalo na ang telepono. Iyon ang kanyang pader ng kaligtasan. Ngunit ngayon, ramdam niyang nagbabago si Marge at anumang oras, maaaring gumuho ang pader na iyon. Tahimik na nakatitig si Marge. Hindi siya gumalaw. Ngunit malinaw sa kanyang mga mata, may unos na paparating. Sa loob, nanginginig si Paulo. Paano kung talagang gawin ni Marge? Paano kung makita niya ang lahat? Mabilis ang takbo ng kanyang isip. Ang telepono, ang lihim, ang pader na kanyang pinagkatiwalaan, handa nang bumagsak. Samantala, abala si Regina sa mansyon. Naglakad-lakad siya, ngunit iba ang dahilan. Napansin niyang naghahanda ang mga kasambahay ng maraming pagkain, napakunot ang kanyang noo. Ano ang nangyayari rito? Diretsahan niyang tanong. Nag-atubili ang kasambahay, saka umamin. Iniutos ni Marge, dahil darating ang kanyang ina Evelyn at kapatid na si Thea. Natigilan si Regina. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan ito at hindi niya gusto. Sa loob niya, biglang sumiklab ang matagal nang tinatagong galit, selos at puot. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Marge kasama ang kanyang ina na si Evelyn at si Thea. Bago pa man sila makapasok, hinarang na sila ni Regina. Malamig, matalim, at walang pag-uurong ang kanyang tingin. Ang bawat salita ay parang lason, puno ng insulto at panghahamak. Lalo na kay Evelyn, na para bang matagal ng kinikimkim na galit ay biglang sumabog. Binitawan ni Regina ang mga pahiwatig na ang tunay na lugar ni na Evelyn ay sa bahagi ng bahay kung saan sila dapat maglingkod, na para bang iyon lamang ang kanilang halaga. Agad na sumugod si Paulo, pilit na pinapakalma ang sitwasyon. Mahina, ngunit puno ng pakiusap ang kanyang tinig. Umaasang maiwasan ang kaguluhan. Ngunit sa sandaling iyon, lalong naging malinaw, unti-unti na siyang lumalayo kay Marge. Ang init ng kanilang relasyon ay napalitan ng pagod at pangamba. Hindi na nahimik si Thea. Bawat kilos ay may kahulugan. Bawat salita ay may panghahamak. Bawat tingin ay may nakatagong mensahe. At ramdam iyon ni Paulo. Lalong nabalot ng bigat ang kanyang loob sa presensya ni Thea. Lalong gumulo ang lahat. Tahimik na nakatayo si Marge, puno ng sakit ang mga mata. Dahan-dahang nadudurog ang kanyang puso. Kinabukasan, halos wala ng pagtutol si Paulo nang igiit ni Thea ang kanilang pagkikita. Nag-book siya ng hotel. Isang pansamantalang pagtakas, hindi lamang sa realidad, kundi sa katotohanan mismo. Ngunit bago pa iyon, may hindi inaasahang nangyari. Dumating si Thea sa silid ni Paulo. Nagsimula sa pag-uusap, nauwi sa lapit, at tuluyan silang nalunod sa ipinagbabawal na sandali, puno ng tukso, puno ng pagkakamali. Ngunit nakita sila ng isang kasambahay. Tahimik, ngunit malinaw. Nagtagpo ang kanilang mga mata, at agad namutla si Paulo. Dumating ang panganib. Mabilis siyang lumapit sa kasambahay, hindi upang magmakaawa, kundi upang magbanta. Mababa ang kanyang tinig, ngunit mabigat. Kapag nagsalita ka,
Mawawala ang trabaho mo. At baka may mas masama pang mangyari? Nanginig ang kasambahay na tigilan sa takot. Sa huli, nangako siya, wala siyang nakita, wala siyang narinig. Katahimikan. Ngunit alam ni Paulo na hindi kailanman kayang pigilan ng mga pangako ang katotohanan. Si Thea, tila kalmado, ngunit sa loob ay halo ng takot at kilig. Takot na mabunyag ang lahat at kilig na lalong lumalalim ang kanilang ipinagbabawal na ugnayan. At si Marge, sa bawat sandali, lalo siyang lumulubog sa hinala. Bawat tingin, bawat katahimikan, lalo pang binabasag ang kanyang puso. Sa loob ni Paulo, lalong lumakas ang takot. Paano kung talagang gawin ni Marge? Paano kung makita niya ang lahat? Ang telepono, na dati kanyang pader ng kaligtasan, ngayoy unti-unting gumuho. Ang mga mata ni Marge ay tahimik, ngunit sa katahimikan ay nagngangalit ang labang, tiwala laban sa hinala. Samantala, hindi mapakali si Regina sa mansyon. Napansin niyang balisa ang mga kasambahay. Nakita niyang naghahanda ng maraming pagkain. Napakunot ang kanyang noo. Ano nang nangyayari rito? Diretsahan niyang tanong. Nag-atubili ang kasambahay, ngunit sa huli umamin. Iniutos ni Marge, dahil darating ang kanyang ina, Evelyn at kapatid na si Thea. Natigilan si Regina. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan ito at hindi niya gusto. Sa loob niya, biglang sumiklab ang matagal ng tinatagong galit, selos at poot. At nang dumating sina Marge, Evelyn at Thea, hinarang sila ni Regina. Malamig, matalim, at walang pag-uurong ang kanyang tingin. Ang bawat salita'y lason, puno ng insulto at panghahamak. Lalo na kay Evelyn, na para bang matagal ng kinimkim na galit ay tuluyan ng lumabas. Binitawan ni Regina ang mga pahiwatig na ang tunay na lugar ni na Evelyn ay sa bahagi ng bahay kung saan sila dapat maglingkod, na para bang iyon lamang ang kanilang halaga. Mabilis na sumugod si Paulo, pilit na pinapakalma ang sitwasyon. Mahina, ngunit puno ng pakiusap ang kanyang tinig, umaasang maiwasan ang kaguluhan. Ngunit sa sandaling iyon, lalong naging malinaw. Unti-unti na siyang lumalayo kay Marge. Ang init ng kanilang relasyon ay napalitan ng pagod at pangamba. Hindi na nahimik si Thea. Bawat kilos ay may kahulugan. Bawat salita ay may pangahamak. Bawat tingin ay may nakatagong mensahe. At ramdam iyon ni Paulo. Lalong nabalot ng bigat ang kanyang loob sa presensya ni Thea. Lalong gumulo ang lahat. Tahimik na nakatayo si Marge. Mabigat ang mga mata sa sakit. Dahan-dahang nadudurog ang kanyang puso. Kinabukasan, tuluyan nang bumigay si Paulo sa kagustuhan ni Thea. Nag-book siya ng hotel, isang pansamantalang pagtakas, hindi lamang sa realidad kundi sa katotohanan mismo. Ngunit bago iyon, dumating si Thea sa kanyang silid. Nagsimula sa pag-uusap, nauwi sa lapit, at tuluyan silang nalunod sa ipinagbabawal na sandali. Ngunit nakita sila ng isang kasambahay. Tahimik, ngunit malinaw. Nagtagpo ang kanilang mga mata at agad namutla si Paulo. Lumapit siya sa kasambahay, hindi upang magmakaawa, kundi upang magbanta. Kapag nagsalita ka, mawawala ang trabaho mo at baka may mas masama pang mangyari. Nanginig ang kasambahay, natigilan sa takot. Sa huli, nangako siya. Wala siyang nakita. Wala siyang narinig. Katahimikan. Ngunit alam ni Paulo na hindi kailanman kayang pigilan ng katahimikan ang katotohanan. Si Thea, tila kalmado, ngunit sa loob ay halo ng takot at kilig. Takot na mabunyag ang lahat at kilig na lalong lumalalim ang kanilang ipinagbabawal na ugnayan. Samantala, si Marge ay lalo pang lumulubog sa hinala. Bawat tingin, bawat katahimikan, lalo pang binabasag ang kanyang puso. Sa wakas, nabasag ang katahimikan. Diretsahang hinarap ni Marge si Paulo. Hanggang kailan mo ako lolokohin? Malakas, parang kulog ang kanyang tinig. Natigilan si Paulo. At sa sandaling iyon,
lumitaw si Thea sa pintuan. Ang kanyang presensya'y parang langis na ibinuhos sa apoy. Lumapit siya at hinawakan ang kamay ni Paolo. At sa iglap na iyon, tuluyan nang gumuho ang huling tiwala ni Marge. Dumaloy ang luha sa kanyang mukha, ngunit kasabay nito'y sumiklab ang galit. Isa kang ahas mula pa sa simula, diretsahan niyang sinabi, nakatitig kay Thea. At sa sandaling iyon, wala nang natirang lihim sa loob ng mansyon. Lahat ay nabunyag. At ang apoy ay hindi na mapipigilan. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe sa Series Explained PH channel.